Mga kapuso, kumusta tulog nyo kagabi? Kung kulang ka sa tulog, kapareho mo ang iba pang Pinoy na hindi raw sapat ang tulog batay sa isang pag-aaral. Kasama kami dyan. Yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ, nakatulog ka ba? Susan, ako parang kasama rin ako dyan. Madalas mapuyat at kulang sa tulog, no? Pero ayon nga sa isang pag-aaral, mga Pilipino raw ang pinakakulang sa tulog sa buong Southeast Asia at pang-apat sa buong mundo. Kinausap natin kanina ang ilan nating mga kapuso at inalam natin kung kulang nga ba sila sa tulog at bakit. Alas 12 pa lang daw ng hating gabi, umaalis na si Buboy ng kanyang bahay sa Caloocan para bumiyahe patungong Mandaluyong para magbenta ng taho. Sa arawang paglalako niya na tumatagal halos buong maghapon, ang pahinga at tulog niya nasa 4 hanggang 5 oras lang. Gusto ko sana matulog pero di kaya eh. Matulog ka, hindi mo mahabol yung trabaho mo. Kaya yun lang talaga yung oras na tulog ko. Mahirap eh. Kasi marami ka pang gagawin kung ano ba yung mga ginagawa mo sa bahay. Mahirap din daw kasi matulog sa umaga o kapag may araw pa. Mainit doon sa bahay tapos maingay pa. Kaya hindi makatulog. Tinitiis ko na lang. Ganyan din ang daily routine ni Beng na tindera ng mais. Maswerte na raw kung makakakuha siya ng 6 na oras na tulog o higit pa sa isang araw. Alauna, gigising na ako. Magsisindi na po ako nito. Hanggang ano na po yun. Minsan din, pag nakakaiglip-iglip din, awa ng Diyos. Pero kailangan po, alas 4, nandito na rin ako. Si Robinson naman todo kayod sa mga pinapasukang trabaho. Kaya ang eksena, matinding puyat. Dalawang ang trabaho ko sa gabi, tanod sa umaga naman motor shop, mechanic. Kaya nagiging kadalasan ang tulog ko talaga 5 hours lang. Ayon sa pag-aaral ng Consumer Research and Data Analytics Company na Milieu Insight 2023, Pilipinas ang nangunguna sa mga bansa sa Southeast Asia na may 7 oras pababa na tulog lang araw-araw. Sa buong mundo, ika-4 naman ang Pilipinas sa mga bansang kulang sa tulog. Sabi ng isang eksperto, maraming Pilipino ang kulang sa tulog dahil sa digitalization at globalization, kabilang ang paggamit ng social media o mobile phones habang nagpapahinga at pagtatrabaho sa graveyard shift. Aminado riyan sina Buboy at Robinson na nakasanayan daw mag-cellphone ng ilang oras bago matulog. Ayon sa eksperto, dapat 7 to 9 hours ang tulog ng mga adult tuwing gabi. Sa senior naman, 6 to 8 hours ang kailangan. Ang kakulangan sa tulog ay posible raw maging sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, stroke, obesity, diabetes at infection. Mahirap pag kulang sa tulog, nandyan yung sumasakit ng ulo mo, mabilis kang mapagod. Yung sobrang pagod, syempre, minsan, yung kutsyon mo manipis na, malamig na rin po yung semento. Doon lang po, yung bali, ang iniinda ko lang po yung likod lang. Sobrang sakit na. Susan, ayon dun sa mga nakausap natin, no, hindi naman daw nila ginustong mapuyat sa araw-araw. Kailangan lang din daw talaga nilang kumayod para sa kanilang mga pamilya. Sabi nila, ilan dun sa kanilang mga remedy o diskarte na ginagawa nila para makabawi sa tulog o makarecover sa pagkapuyat ay pagpapahilot at pagbabawas ng paggamit ng cellphone. At yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.